Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagkabukas ng pinto ng kwarto, nadatnan ni Tristan si Catriona na mahimbingang tulog sa kama. Napangiti siya na nilapitan ng asawa. Ang kontrata na ibinigay niya ay pinalitan niya ng marriage contract na pinapirmahan niya dito at ipinalakad niya kay Jax para maging legal niyang asawa si Catriona. Ninukwang niya ang asawa para mahalikan sa pisngi. Nagising si Catriona at nagmulat ng kanyang mata. Kaagad na sinalubong ng matamis ng ngiti ni Tristan ang asawa. Napabalikwas to ng bangon. Andito ka na pala. Kumain ka na ba? Untag ni Catriona. Tumangutango si Tristan. Yeah, tapos na. Nakainom din ng konti. Ngiting-ngiting sagot ni Tristan. For you, peace offering. Sabi pa niya na binigay ang mga bulaklak. Tinanggap yun ni Catriona nang makitang bulaklak. Thank you. Namumulang pisngi niya. Hinawakan ng binatang kamay niya. I want to apologize. Hindi ako nakahingi ng tawad sa'yo dahil itinago kong tungkol sa anak ko. Panimula niya. Natatakot ako na baka hindi mo matanggap na may anak kami ni Madeline. Hindi ko rin kailanman naikwento sa'yo tungkol sa ex-girlfriend ko at sa nakaraan namin. Masyadong masakit ang nangyari sa amin at sa paghihiwalay namin. Akala ko tapos ng lahat. Matagal ko na siyang inalis sa buhay ko. Ayaw ko nang balikan ng mga panahong yun dahil sobrang nasaktan ako. Matiim na nakikinig si Catriona sa bawat salitang binibigkas ni Tristan. I'm really sorry, babe. Nagselos din ako kay Darius. He and Madeline cheated on me. Mas masakit kasi kapatid ko mismong nagtaksil sa akin. Sandaling natigilan si Tristan bago nagpatuloy. Itong rest house, dito ko sana gustong tumira kami pagkatapos ng kasal. Pero nahuli ko silang dalawa and I was devastated. Ang sakit-sakit. Napayuko siya, pilit na itinatagong sakit na bumabalik sa kanya. Naramdaman ni Catriona ang bigat ng emosyon sa tinig ni Tristan. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya inakalang ganong kalalim ang sugat na iniwan na nakaraan sa nobyo. At ngayon, unti-unti na itong binubuksan ng sarili sa kanya. Tinanggap mo kung ano at sino ako. Bakit naman hindi ko tatanggapin ang anak mo sa kanya? Sabi ni Catriona. Napaangat ng ulo si Tristan at tumingin sa mga mata ng asawa. Hindi ka galit? Umiling-iling si Catriona. Wala akong galit para sa taong tinanggap ako ng buong buo. Kaya nga minahal kita, hindi ba? Unti-unting sumilay ang ngiti kay Tristan. Sorry din kung hindi kita pinagkatiwalaan. Naintindihan na kita. Alam ko lahat yon ay dahil sa galit na kinikimkim mo ng matagal. Kaya hindi mo kailangang humingi ng kapatawaran sa akin. Biglang siniil ni Tristan ang mapusok na halik sa labi si Catriona. Hindi niya napigilan ang sarili na halikan ito dahil sa labis na tuwa. Napapitlag si Catriona ngunit hindi siya umiwas. Sa halip, napapikit siyang ninanamnam ang init na mga halik ni Tristan sa labi niya. Mahigpit siyang hinapit ni Tristan sa bewang. Parang natatakot nang mawala siya. Ang kanyang mga labi hindi nagmadali, ngunit ramdam niyang kasabikan sa bawat pagdampi. Nang maghiwalay ang kanilang labi, kapwa sila habol ang hininga. Nakatingin si Catriona sa mga mata ni Tristan. Catriona, bulong ni Tristan, malalim at garalgal ang boses. Mahal kita at ayoko mawala ka. Hindi sumagot si Catriona. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at ngumiti. Hindi ako mawawala sa iyo, Tristan. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ng binata. I don't want this contract anymore. Gusto kong pakasalan ka sa simbahan na gusto mo. Sa harap ng lahat, I want you to be my wife. Not just on paper, but for real. For the rest of our lives, sabi ni Tristan. Doon na tuluyang naiyak si Catriona. Ang sarap pakinggan ng mga katagang yun ni Tristan. Hindi niya malaman kung anong nagawa niya para mahalin ng ganito ni Tristan. Isa lang siyang nagtatrabaho sa club pero nakatagpo siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Sure ka dyan ha? Paano ang pamilya mo? Ayaw nila sa akin? Alinlangan na sagot ni Catriona na pinupunasan ng luha. Nakita niya kung paano siya sinawalang bahala ng ina ni Tristan. Ramdam pa rin niya ang mga tingin nitong puno ng panghusga na parang isang babala na kahit na anong gawin niya, hindi siya kailanman matatanggap bilang miyembro ng pamilya nila. Wala akong pakialam sa opinyon nila kahit ayaw nila sa'yo. Wala akong pake.
Ang mahalaga, ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Alam niya hindi madali para kay Catriona tanggapin ang lahat, lalo ng mga mata ng mga taong humusga sa kanila. Pero hindi siya natatakot. Hindi siya bibitaw dahil para sa kanya, walang ibang mas mahalaga kaysa sa babaeng minamahal niya. Nakagat ni Catriona ang kanyang pang-ibabang labi. Wari pinipigilan na umalpas na naman ang luha sa mata niya. Napayuko siya. Pumapayag ka na magpakasal sa akin? Untag pa ni Tristan na pilit sinisilip ang mukha ni Catriona. Pilit na nitong iniiwas ang mukha sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba. 2 beses na siyang inalok ni Tristan ng kasal at ngayon muli itong naghihintay ng sagot mula sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-alinlangan. Alam niyang mahal niya ito at gusto niya rin ito sa buhay niya. Marahan siyang tumango. Nakita niyang pagliwanag ng mukha ni Tristan. Tila hindi makapaniwala sa sagot niya. Talaga? Tanong nito, bahagyang nanginig ang boses. Pang-ilang beses mo na ba akong tinanong yan? Wala ka na bang ibang tanong? Biro ni Catriona bago siya marahang tumawa. Oo Tristan, syempre gustong-gusto kong pakasalan ka. Natawa din si Tristan sa naging sagot niya. Niyakap siya ng binata at muling nagtago ang kanilang mga labi, mas malambing at mas puno ng damdamin. At sa gabing yun, alam nilang pareho nilang pinili ang isa't isa. Napabangon bigla sa kama si Catriona nang maramdaman na parang bumabaliktad ang kanyang sikmura. Kip-kip niya ang kumot na naitakip niya sa kanyang katawan at saka tumakbo papunta sa banyo. Sumuka siya pero parang walang laman. Mabilis siyang nagmumog at hinahabol ang paghinga na napatingin sa salamin. Babe, biglang tawag ni Tristan sa kanya. Biglang kinabahan si Catriona. Nilak niya ang pinto ng banyo. Muli siyang napaharap sa salamin. Bigla siyang pinagpawisan ng malapot. Kaya dali-dali siyang naghilamos ng muka at kinuhang face towel sa pinunasan ng kanyang buong muka. Pilit na pinapakalmang sarili. Buntis ako, ang naiusal niya sa isip. Babe, are you alright? Katok ni Tristan sa pintuan. Oo, okay lang ako. Medyo nangangatal na sagot niya. I sense something is wrong. Can you open this door? Huminga ng malalim si Catriona. Sinipat ng maigi ang muka. Baka mahalata ni Tristan na parang nagiging kabado siya. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Tingnan mo, okay lang ako. Parang medyo sumama lang tiyan ko. Pagsisinungaling niyang sagot. Tila parang may kakaibang kislap sa mga mata ni Tristan. Napangisi ito na mapangakit. Parang tila naging malagrik ang ayos nito sa kanyang paningin. Dahil sa nakabalandrang malapandisal nitong abs. Nakailang sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Catriona. I think I want morning play. Inside the bathroom. Bulala si Tristan, nakakagat labi habang nakasandal sa pinto. Dahilan para mapanganga si Catriona. Nagitla si Catriona na biglang hilahin ni Tristan ng kumot at tumatakip sa kanyang hubad na katawan. Parang kagabi lang ay naka5 round sila o baka 6. Hindi talaga siya sigurado dahil sa sobrang pagod niya. Halos ayaw niyang gumalaw pero nang makita niyang may pilyong ngiti si Tristan, napaungol siya. Hoy, hindi na ako makalakad ha. Tumigil ka Tristan. Akin na nga kumot. Tanggi niya na pinandilatan ng mata ang nobyo. Nakangising umiling si Tristan bago biglang pumasok sa loob ng banyo. Agad niyang pinulupot ang isang kamay sa bewang ni Catriona at giniya papunta sa tub. Sit babe, utos ng binata. Binuksan niyang gripo bago muling binalikan si Catriona sa pwesto nito. Mga ilang sandali na ngalahati na ang tubig. Naramdaman ni Catriona ng maligamgam na tubig na nakapagparelax sa kanyang pagod na katawan. Feels good babe? Untag ni Tristan na makitang tila nagbagong ekspresyon ng mukha ni Catriona. Marahang tumango ang dalaga. Mabilis na hinawakan ni Tristan sa bewang si Catriona at inangat paupo sa kanyang kandungan. And now, I want you to feel you again. Natigilan si Catriona, tila hinihintay pang pag-akyat ng haplos ng nobyo. Bago pa siya makabawi, hinila pa siya ni Tristan palapit. Ang init ng hininga nito'y ramdam niya sa balat. We're not stopping until you beg me to. Bulong nito, nalaki ang mga mata ni Catriona. Huli na para makapag-react. Tristan. Yes, babe. Moan only my name, sabi ni Tristan. Napakapit na lamang ng mahigpit ang dalaga. Sa leeg ni Tristan, may narating nito ang sukdulan. Hinihingal na napayakap si Tristan sa kanya habang muling pinupuno ang kanyang sinapupunan. Pasekretong bumili si Catriona ng pregnancy test kit sa butika.
Gusto niyang makasigurado kung tamang kutob niya. Tamang-tama rin na pumasok sa opisina si Tristan. Okay. Inhale. Exhale. Kung ano man ito, handa na ako. Sabi ni Catriona habang nasa kanyang dibdib ang hawak na pregnancy test kit. Binuksan niya ang box na lagayan ng kit at nilagyan ng kanyang urine. Pinatong lang muna niya sa sink at saka naghintay pa siya ng 5 minuto bago lumabas ang resulta ng PT. Kabado si Catriona, sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya habang napapabuga ng hangin. Lumipas pa ang 5 minuto, muli siyang sumilip. Lumabas si Catriona ng banyo, tulala at parang bali siya. Kailangan ko bang sabihin kay Tristan? Tanong niyang usal siya na patigil. Hanggang sa paglabas niya ng kwarto ay parang tuliro pa rin si Catriona. Masyadong okupadong isip niya sa nalaman. Iha, dumating ng tatay Mel mo galing sa palengke at bumili siya ng kamyas para sa'yo. Biglang sabi ni Nanay Tess sa kanya. Talaga po? Tanong ni Catriona, nangingislap ang kanyang mga mata sa narinig. Oo, nasa kusina. Nagtataka mga tingin ni Nanay Tess sa kanya. Kakainin ko na po, Nay. Sigaw niya na nagmamadali na pumunta sa kusina. Sandali lang, Catriona, hindi ka pa kumakain, hindi ba? Habol na sigaw ni Nanay Tess sa kanya. Hindi niya yun pinansin at dumiretsong papunta sa kusina para talagang may kung anong humihila sa kanya para kumain ng maasim na kamiyas. Naiwan si Tess na nakatanaw sa dalagang papalayo sa kanya. Tess, para ka natuka ng ahas. Hindi ka na gumalaw dyan. Punaw ni Mel sa asawa na mapansin itong natitigilan. Nahihiwagaan lang ako kay Catriona. Nagmamadali at gusto ng kainin ng kamyas na binili mo sa palengke. Sagot ni Tess na parang napapaisip. O ano, ikaw nga rin minsan ganyan ka. Yung sampalok na hilaw ang nilalapang mo ng umagang-umaga. Mel, buntis ako noon. Biglang laki ang mga mata ni Tess. Hindi kaya buntis si Catriona? Natanong niya pa na humarap kay Mel. Ho, nagtataka ka pa. Andyan naman si Tristan na asawa niya. Ayaw mo yun, may apo na tayo. Napangiti si Tess. Oo nga naman, magiging masayang bahay kapag meron ng mga supling sina Catriona at Tristan. Tatanungin kong batang yun. Hindi pwedeng hindi ko malaman, sabi niya. Tess, huwag ka na makialam sa kanila. At hayaan mo si Catriona ang magsabi kay Tristan ng magandang balita. Napaismid ang ginang. Parang sinabi mo na chismosa ako, Mel. Wala akong sinasabing ganyan. Naku, Mel. Pagtatama ni Mel na napapatawa pa. Napairap si Tess sa asawa at umalis. Pinuntahan si Catriona sa kusina. Pagkarating ni Tess sa kusina, nadatnan niyang dalaga na sarap na kumakain ng kamyas. Nay, gusto niyo po? Alok ni Catriona. Mabilis na umiling ang matanda. Pinakatitigan ni Tess ang dalaga. Parang wala lang ang maasim na kinakain dito. Tila kinikilig pa nga habang ngumunguya. Catriona, iha, may bisitang dumating. Sabay sila Tess at Catriona na patingin kay Mel. Po? Sino daw po? Ako. Sagot ng hindi inaasahang bisita ni Catriona na dumating. Napatayo si Catriona sa pagkabigla. Napayukod siya. Magandang umaga po. Wala po si Tristan. Hindi naman ang anak ko ang pinunta ko dito. Ikaw. Nagulat din ang mag-asawang sina Tess at Mel nang malaman kung sinong bisita. Juice po or coffee? Alok ni Tess kay Lumina. No thanks. Sandali lang naman ako dito. Sagot ng nakataas ang isang kilay na si Lumina. Sinuyo niya ng tingin ng buong kusina. It's so cheap here. Dito ka pala binabahay ng anak ko. Nahiyang napating si Catriona kay Tess. Nilapitan ni Tess ang asawang si Mel. Iha, sa likod lang kami. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Aniya sa kanapatingin sa bisita. Lalabas lang po muna kami. Walang nabago sa reaksyon ni Lumina. Lumabas ang mag-asawa at naiwan sila ni Catriona sa kusina. Maupo po kayo. Magalang na alok ni Catriona. Napabaling ang tingin ni Lumina sa dalaga. Saka itinaas ang kamay. Nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Sandali lang nga ako dito. Gusto ko lang makita ang property na binili ng anak ko. Maganda ang place. Full package pa lang binigay ng anak ko sa'yo. Maayos na bahay, pagkain at pati pang paggamot sa kapatid mo. Napasinghap si Catriona. Alam ni Mrs. Luminan tungkol sa kapatid niya? Ulinan na kayo magkapatid dahil namatay ang mama mo sa sakit at iniwan kayo na tatay mo. Ngayon na nagkasakit ang kapatid mo, kaya ka nandito kasama ng anak ko. Tama ba? Napayuko si Catriona. Naramdaman niyang pag-init ng kanyang mga mata.
ngunit pinigilan niyang maluha sa harapan ng ina ni Tristan. Hindi ko po tinatago ang tungkol sa buhay ko at alam ni Tristan ang lahat. Pero paano niyo po nalaman? Mahina niyang tanong. Ayaw niyang salubungin ng mga tingin ng ina ng nobyo. Hindi na mahalaga kung paano, sagot ni Mrs. Lumina, nakatingin sa kanya ng matalim. Ang tanong, Catriona, hanggang saan mo kayang gawin ito para sa kapatid mo? Biglang napaangat ang tingin si Catriona. Mahal ko pong kapatid ko, ma'am. Gagawin ko pong lahat na gumaling lang siya. Kahit nakatawan mong magiging kabayaran? Napalunok si Catriona, pilit hinahanap ang tamang sagot sa hindi inasahang tanong. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, pagmamaang maangan niya. Napailing si Lumina habang tumatawang na may panunuya. Kinakailamang totoong rason kung paano kayo nagkakilala ng anak ko? Ikinakahiya mo bang totoong ikaw, Catriona? Mariing kinagat ng dalagang kanyang pang-ibabang labi. Pinipigilan na pagdaloy ng luha sa harapan ng ina ni Tristan. Marahan siyang umiling, saka napayuko. Muling tumawa si Lumina na may panlilibak. So lumalabas din ang totoo na pera lang ang habol mo sa anak ko. Hindi ba? Napahawak si Catriona ng mahigpit sa lilayan ng kanyang damit. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga daliri. Mukhang masaya ka ngayon, Mr. Hale. Ang ganda ng aura mo. Huhulaan ko pa ba kung bakit? Tudiyong tanong ni Jack sa kaibigan. Ngumiti si Tristan nang umangat ang tingin niya sa kanyang assistant. Nilapag nito si ibabaw ng kanyang lamesang ilang document na kailangan niyang mabasa at pagkatapos ay pirmahan. Umupo si Jack at ngingiti-ngiti sa kanya. Yup, I'm the happiest man in the world. Siyempre, because I'm marrying the woman I love. Ang iliwalas ng ngiti niya, kita rin ang mapuputi at pantay-pantay niya mga ngipin. Abay dapat lang, matagal lang wala sa kalendaryong edad mo. Baka gusto mong paabutin pa ng 15 edad mo bago ka magpakasal sa simbahan. I can't wait any longer. I want Catriona to be my wife. At malaman ng maraming tao na ikakasal ako, kahit na wala akong pamilyang dadalo sa kasal ko. Ang importante sa akin, may kasal kami sa simbahang dalawa. Walang sapilitan at hindi na kailangan itago sa lahat, seryosong sabi ni Tristan. Then, what is your plan about Mariska? Pinipilit ka ni Doña Lumina na pakasalan si Madeline. Napahinto si Tristan at sumandal sa headrest ng swivel chair niya. Napahawak siya sa kanyang sentido. Honestly, hindi ko pa alam. Dahil ang iniisip ko lang siya ngayon ay kami ni Catriona. Walang ibang tumatakbo sa utak ko kung hindi ang paano hindi na kami magugulo ng pamilya ko, sagot niya. Dahil sa pamilya niya at si inang humusga kay Catriona, lalo lang siya nagkakaroon ng lakas ng loob na ipamukha sa kanilang hindi nila kayang paghiwalayin sila. Kaya sa bawat pangungutya at pagtutol nila, mas lalo niyang pinaninindigan ang pagmamahal niya. Ano man ang magiging kapalit nito o itakwil man siya kagaya noon, saka na lang niya isipin ang tungkol sa kanyang anak. Wala rin namang magagawa si Madeline dahil kasal sila ni Catriona at legal ang kanilang kasal. Gawin mo nang sinasuggest ko sa yung DNA testing. Wala namang mawawala sa'yo kung malalaman mo, hindi ba? Mawawala pati ang isang tilik sa lalamunan mo. Ani ni Jax. Natahimik si Tristan, natatakot din siya sa magiging resulta. Pero kung yun ang isang dahilan para lalong lumakas ang kanyang laban, gagawin niya. Nagdududa na rin siya kay Madeline. Hindi niya maintindihan, parang bigla na lamang ito nagpapakita sa kanyang umaasa ito magkakabalikan sila. Sir, may bisita po kayo. Inform mo ni Marigold na sumilip lang sa pinto. Nagkatingin na sina Tristan at Jax. Who? Sina Ma'am Madeline po't si Mariska. Okay, let them come in. Tumayo si Jax. Paano ba yan, sir? Aalis na ako. May date pa ako. Nalaki ang mga mata ni Tristan. Wait, date? Parang nabingi siya sa narinig. Ang kaibigan niyang allergic sa relationship ay makikipag-date. Yes, malawak ang ngiti ni Jax. I have to go. Half day ako today. Kahit naikaltas mo pa sa sahod ko. Tumalikod si Jax at lumabas sa opisina niya. Naguluhan si Tristan sa inasal ni Jax. Ang weird niya. Nausal pa niya habang umiiling ng ulo. Papa! Napatigil siya nang marinig ang sigaw ni Mariska. Tumayo si Tristan mula sa kanyang upuan at sinalubong ang anak na tumatakbo palapit sa kanya. Nang makalapit ang bata ay nakangiti niya itong niyakap. Kasunod ng bata ang walang kabuhay-buhay na mukha ni Madeline. Tristan, pinagtataguan mo ba kami ng anak mo? Bungad na tanong ng ina ng kanyang anak. Ibinaba ni Tristan ang anak. Go the room and play first, utos niya dito. Tumango si Mariska at mabilis na pumunta sa kwarto. Napahinga ng malalim at humarap siya kay Madeline. No, bakit naman kita pagtataguan?
Hindi ka nagpakita sa amin after the party. Hindi ka nagpaalam na aalis ka. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Dire-diretsong sabi ni Madeline. Parang wala naman akong alam na kailangan ko pang magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta. And one more thing, Madeline. Don't act like we're back together. Dahil hindi mangyayari yun, madiing sabi niya. Tila namutla ang mukha ni Madeline sa supalpal niya dito. Talo pa nitong girlfriend o asawa kung masta. Wala naman silang relasyon. Ang magulang niya lang ang may gusto na magpakasal sila dahil siya anak nila. Pero para sa kanya, walang halaga si Madeline sa buhay niya. Ang sakin lang, hindi ka man lang nagpakita sa anak mo bago ka umalis sa mansyon. Hinanap ka ni Mariska sa akin at hindi ko alam ang idadahilan ko. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Mahabang paliwanag ni Madeline na medyo nauutal. Kinuha ni Tristan ang receiver ng intercom at tinawagan si Marigold. Mag-order ka ng pagkain, Marigold. Utos niya sa kabilang linya. Noted, sir. Sagot ng sekretary niya at binabana ni Tristan ang tawag. Magpapasama sana ako sa school ni Mariska. I-enroll ko siya. Naiwi ka ni Madeline. Matiim na tinignan ni Tristan ang dalaga. Medyo kumalma na to. Alright, kailan mo gustong pumunta? Lumiwanag ang mukha ng dalaga at kaagad na napangiti. Bukas sana, kung pwede ka. Tumango si Tristan at pumunta sa kanyang upuan saka umupo. Napabuntong hininga siya, wala rin siyang magagawa. May responsibilidad siya sa kanyang anak na kailangang tuparin. Isa pa palang napaangat ang tingin ni Tristan kay Madeline. Nanatili kasi itong nakatayo malapit sa table. Ano yun? Kailangan ko kasi ng pera para sa enrollment ni Mariska. Private school lang napili niya. Medyo malapit lang naman sa kondo. How much do you need? Natanong na lang niya at kinuha ang drawer niya ang kanyang checkbook. Mga 100,000 pesos lang. Nalaki ang mata ni Tristan. Napakalaki naman. Umupo si Madeline sa upuan. Bibili rin ako ng mga school uniforms niya at mga gamit sa school. Saka, gano'n naman talagang tuition fee sa mga private schools, hindi ba? Sinulat ni Tristan ng 100,000 sa check at pinirmahan yon. Saka ibinigay kay Madeline.